Hello guys, ayan magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga pala sa inyong lahat at welcome back dito sa panibagong video natin dito sa ating channel guys. So ngayong umagang ito, ang pag-uusapan natin ay magkano ang puhunan at gastos sa 1,500 heads. Pagkatapos natin ma-discuss po kung magkano ang gastos, didiscussin din natin kung magkano yung expenses, magkano yung pwedeng kitain at magkano yung ating magiging net profit, no? So yan po ang ating i-discuss ngayon at yan po yung request ng isa sa mga kaibigan natin na nag-message kung pwede daw i-discuss yung 1,000 heads na gusto niyang ilagay. So yan, pag-uusapan po natin yan at yung lahat ng yan po ay i-discuss natin. So yung mga kaibigan natin na nakapagsimula na ng 200, 300 at gusto nila na mag-expand up to 1,500, this is a good video para maintindahan natin kung magkano ang ating posibleng kitain, magkano yung gastos natin, magkano yung ating ini-expect na return. Okay, so lahat ng yan po ay di-discuss natin pagkatapos lang po na maikling intro. Okay guys, so ayan, welcome back. Maraming salamat. Thank you so much for staying in. Ayan, tuning in. My name is Anthony. Palagi niyong nakakasama dito sa kwentuhan natin at saka sa ating mga sharing dito sa ating channel na to. Kung kayo po ay bago, please subscribe sa ating channel para may mas marami pa po tayo matulungan. Siyempre, natutulungan nyo ako pag-subscribe para tumaas yung algorithm natin at the same time ay nakarating po yung mga videos natin dun sa mga iba pang mga gustong matutunan yung pag-aalaga ng RTL chicken. So ngayon pong umagang ito, like I said earlier on, bago po tayo mag-intro, ang pag-uusapan natin is yun pong 1,500 heads chicken. Magkano gastos, magkano kapital, magkano ang ating initial expenses, magkano yung ating posibleng maging gross income, magkano yung pwede nating maging gross profit at saka yung magiging net profit natin. So pag-uusapan po natin yan ngayong umagang ito. So yan, kung kayo po ay ready na, let's go and dive into it. No? So kung 1,500 po, katulad ng kaibigan ko na nag-message at sabi niya ay pag-usapan natin ito, yung 1,000 heads po ay medyo madami-dami na yan, assuming na medyo natutunan nyo na, nakapagsimula na kayo, natutunan nyo na kung paano magnegosyo ng RTL. Kasi pagka medyo mataas-taas ng numbers, kailangan po ng kailangan marunong talaga tayo at pinaghandaan natin to, pinag-aralan. Kasi medyo malaki na po punan natin dito. Okay? So 1,500 po, syempre bibili tayo ng ating chicken, kailangan natin ng chicken, ng RTL chicken natin, kailangan natin ng cages, kailangan natin ng building na paglalagyan ng ating mga RTL chicken. So yung 1,500 po sa current prices ng manok sa kasulukuyan po, yun, ngayong bare months, September 22 po ngayon, so 420 po. Nagre-range, meron 390 pa pong makukuha pero madalang na yan. 400, 410, 420, 440, mga ganun po. So mga nasa around 420 ang posible nyong makuha. So mga nasa around 630,000 po ang puhunan sa manok pa lang po yan. Okay? So paihanda nyo po yung inyong 630,000. Tapos cages, syempre, kailangan nyo sa 1,500, kailangan nyo ng 32 cages dyan. So 32 cages, sa kasalukuyan pong prices is 7,800. Meron pong 8,000 plus, may 8,500. Meron pa pong nagbibigay ng 9,500. Depende po yan sa inyong supplier kung gaano kayo kalayo sa inyong supplier ng mga cages. So kung assuming na 7,800 po yun yung nakuha, meron kayong makukuha na 249,600 sa atin pong mga cages.
Okay? Sunod po naman natin is yung building. Siyempre magpapatayo tayo ng bahay ng ating mga manok. Low cost housing po tayo. Pinipresyohan po natin yan. Yung budget natin dyan is 150 pesos per head. So 1,500 heads po yan times 150 pesos. Ang inyo pong magiging cost ng inyong bahay ng inyong mga manok is mga nasa around 225,000 pesos. Yan po yung inyong standard na prices, no. So 630 po ang presyo natin sa mga manok, 249,600 sa ating cages, 225,000 sa ating paggawa ng building. Ngayon po ay meron tayong magiging puhunan na 1,104,600. Medyo malaki po yan, no? So 1,104,600 pesos. Okay? So kung may mahigit kang may 1.2 million ka, pwede ka na ditong 1.3 million pwede na magsimula. Okay? So ngayon, punta po tayo doon sa first month expenses natin. So bear in mind po na yung ating mga manok dadatingin sa atin ay 16 weeks, no? 16 weeks standard po 'yan. Papakainin niyo po ang mga manok ng 4 na linggo bago pa po magsimulang mangitlog yan, no? Sometimes makakuha ka ng manok na mangingitlog na yan ng 17-18 weeks, pero kalimitan mga nasa 20 weeks po, 21 weeks bago po magsimula. So halagaan mo pa ng 4 na linggo bago magsimulang mag-produce ng eggs para kumita po yung ating mga manok. Okay? So yung dapat po paglaanan natin yung first month expenses natin, ng pambili ng feeds, ng antibiotics, etc. etc. So first month expenses po ay syempre feeds yung unang-una nating expenses diyan. Meron po tayong tinatawag na mga pagkain, yung mga kung ano-ano mga brand. Dapat po ito na i-ready nyo na mga 3 days before po dumating ang ating mga manok sa ating mga poultry, sa ating mga farm. Okay, so yung 1,000 heads po natin, 1,500, kumakain po yan ng 115 grams per day. No? So, syempre, pagdating yan sa inyo, gradually po yan, meron niyang ratio, pero standard, pag nangingitlog na, 115 grams po ang kanilang kinakain. Pero pag dumating sa inyo yan, magsisimula yan sa 70 grams, 80 grams, 90 grams, 100 up to 115 pagka nangingitlog na po sila. So 115 grams times 1,500, yan po ay aabot ng 172.5 kilos sa loob po ng isang araw. Ayan, so 172 kilos per day, mga nasa around mahigit pong ilan yan? 3 sakong mahigit. Okay? So, yan po ay itatimes natin sa prevailing prices, standard na mga nasa around 32 pesos per kilo. Okay, may mas mababa po dyan, merong may mas mataas. Okay, depende po sa brand nyo. So, average lang po yan. So, ang gastos po natin per day sa atin pong 1,500 heads na manok sa pagkain pa lang ng feeds ay 5,520 pesos. At yan po ay itatimes natin sa 30 days, syempre sa loob na isang buwan, papatak po yan ng 165,600 pesos. Okay? So malaki po yan feeds pa lang dahil medyo mahal po ang presyo ng mga feeds ngayon. Okay, so sunod po natin expenses, meron po tayong vitamins and antibiotics. No, yung antibiotics natin at vitamins, ang allotted budget po diyan estimated ay mga nasa around 2,000 pesos per month. Yun pong electric, mga nasa around 1,000 per month kasi ang kailangan nyo lang naman dyan is yung mga bulb, no? Yung mga kuryente, yung mga ilaw ninyo. At hindi naman mahal kumonsumo yan kung ang gagamitin nyo po yung medyo mababa ang wattage. Okay, so yung atin pong sweldo sa tao, kung isang tao lang ang inyong papasweldohan dyan, mga nasa around 5,000 to 7,000 per person. So ilagay natin sa 7,000 para okay na rin. Tapos yung trays po natin, mga nasa around 2,550 ang magagastos nyo. Baka more than that pa. So nilalagay natin mga nasa 3,000 per month na magagastos natin. Tapos mag-allot po tayo ng miscellaneous fee, miscellaneous budget para po sa mga added expenses na hindi natin ini-expect. Pang gasolina, pang
pang merienda at kung ano man ng mga tao at kung ano man po na pambili ng mga other necessary things na hindi natin na budget na nakalagay sa budget. Okay? So ang total po niyan is basically 165,600 plus 2,000 plus 1,000 plus 7,000 plus 3,000 plus 2,000, 180,600 po. Ang total nating first month expenses. Okay? So 180,600. So ngayon ipa-plus po natin yan dun sa initial capital natin na 1,104,600. Okay? So magiging kabuuan po niyan ay 1,104,600 plus 180,600 magiging 1,285,200. Yan po ang total capital outlay natin sa unang buwan po natin mula pagdating ng manok hanggang sa ito po'y magsimulang mangitlog. Okay? Yung first month po natin included na diyan. Okay? So medyo malaki po. Katulad ng sinasabi ko, medyo mabigat-bigat ang puhunan dito. Pero ito po ay maayos pag maayos ang inyong management, kaya pong bumalik ito kasi ang income po natin everyday. So magkano naman ang ating posibleng kitain? No? So kasi malaki ang puhunan, kaya bang kitain po itong 1.285 million natin. Okay? So assuming na yung pong ating mga manok ay naalagaan natin na maayos, healthy sila, ito pong mga manok ay posible na meron po yan tinatawag na gradual na pangingitlog papunta sa peak na pangingitlog, tapos gradually magdi-decline po yan naturally. Kasi syempre, ang atin pong mga manok habang umiidad, yan po ay nagkakaroon ng pagbaba ng itlog. Pero bear in mind, yung mga laying hens natin, lalong-lalo na itong mga breed ng ating mga manok, Loman, Decal, nangingitlog po yan ng more than 320 eggs per year. So, kayang-kaya po nilang umitlog ng ganyan. So, kapag maayos ang pag-aalaga, yan po ay mangingitlog ng ganyang karami. So, assuming na tayo po ay merong 85% production sa atin pong farm, yan po ay conservative figure kasi meron pong mga tumataas ng 97, 98, 95, gano'n. Pero assuming na conservatively may 85% tayo, yung 1,500 po ay mangingitlog everyday ng 1,275 per day. Okay? So kung itatimes po natin yan sa 30 days, meron po tayong 38,250 eggs per month. Ngayon, ang presyo po ay pabago-bago ng itlog, no? So ngayon po ang current market ay medyo maganda. Actually, yun pong mga medium ngayon ay nagre-range na siya sa mga around 240 pesos sa market. So medyo mahal na. Pero yung medium po, yan yung parang standard size ng computation natin. Kasi meron po tayong large, meron tayong extra large, meron tayong medium, meron tayong small at may extra small. Anyway, sa conservatively, i-times po natin kasi hindi naman laging mahal ang itlog. Medyo bumababa din ang presyo. So, i-times po natin sa 7 pesos per egg na lang po sa farm gate natin. Okay? So, 7 pesos per egg, yung 38,250 na atin pong collection every month. So, yan po ay 267,750 pesos. Yan po ay monthly gross income natin. Benta po yan doon sa 38,250 times 7 na atin pong mga itlog. So, 267,750 pesos. Okay, so yan. Ngayon, ang atin pong pag-aalaga ng mga manok is may cycle po yan. May tinatawag silang commercial cycle. Yung commercial cycle po, ang tawag dyan ay yan yung months na kung saan ang mga manok ay mataas mangitlog, no? At commercially viable siya, business viable siya. Yung itlog ay mas mataas kesa dun sa ginagastos mo sa mga manok. So, ibig sabihin, kayang-kaya pa mag-produce ng mga manok na ito ng
mas mataas sa gastos. Okay, so viable pa siya. So 20 months po yung isang cycle. Pero bear in mind, marami pong mga poultry na inaabot po ng 30 months, inaabot po ng 36 months, mga ganun. Depende po yan sa pag-aalaga ninyo. Okay? So, pero ang standard po, 20 months nagkakal na sila. So, times 20 po natin, ang atin pong gross income, no, total gross income sa loob po ng 20 months sa isang cycle is 5,355,000. So yan po yung inyong kikitain. Medyo malaki yan, no? So malaki po yung 5,355,000 gross income po yan. Okay? So ngayon, bawasin natin yung ating expenses, no? So yung expenses natin sa loob ng 20 months, yung 180,600 nating monthly expenses, bawasin po, i-times natin sa 20 months yan, ang presyo po niyan ay 3,612,000. Okay? So ima-minus po natin yan sa ating gross total income, 5,355,000 minus 3,612,000. Matitira po dyan is 1,743,000. So ang total gross, ang gross profit po natin is 1,743,000. So again, ito po ay gross profit. Hindi pa po natin nabawas yung ating total initial capital. Okay? So i-minus po natin ngayon yung initial capital natin na 1,285,200. Okay? So meron po tayong hindi po pala, i-minus natin dito kasi doon sa 20 months kasama na po yung first month natin. So, i-minus po natin dito is yung una natin puhunan sa manok at sakwa na 1,104,000. Yan po yung ating i-minus. So, 1,104,600. Ayan, pesos. Yan po yung ating i-minus. So, kapag na-minus po natin yan sa 1,743,000, magkano ang ating kakalabasan? So 1,443,000 minus 1,104,600,000, meron po tayong lalabas na kikitain na gross profit na po ito ay 638,400. Ayan, so yan po ang ating kikitain sa atin pong isang cycle. No, yan po ay net profit sa isang cycle, pero hindi pa po yan yung total profit natin. So meron pa po tayong mga pagbebentahan dun sa ating mga kal na mga manok. So lahat po ng mga manok natin na i-dispose na, pwede po nating ibenta yan. So during the cycle, meron pong tinatawag na mortality. So yung mortality po is around 10% po yan. Yan yung standard. In 10% po ng 1,500 is 150. Minus natin yan sa 1,500. Magkakaroon po tayo ng 1,350 heads na chicken na pwede nating ibenta times 120 pesos po yan. Ang prevailing price ngayon, 120 pesos per head, meron tayong 162,000 na maidadagdag po doon sa ating 638,400 na initial na profit. So, idagdag po natin yung 162, ang lalabas po dyan is 800,400. So, 800,400 po ang magiging total profit natin. So, kung yan po ay i-divide nyo sa isang cycle, 20. So, meron po tayo monthly na net income na 40,020. I-divide natin yan sa 30. Meron po tayong 1,334 per day na pwedeng kitain. Pero, ang kabuuan po niyan is 800,400 pesos. Sa loob po yan ng isang cycle. Kung mas maganda ang pag-aalaga ninyo at mas mataas yung yield ninyo, mas malaki po yan. Kung mas mahaba yung cycle na makukuha nyo sa inyong mga manok, mas malaki pa po dyan ang inyong kikitain.
Bear in mind, pagkatapos po ng cycle na ito, ay mas malaki po ang inyong kikitain kasi hindi na kayo magpapatayo ng building, hindi na kayo bibili ng mga cages. Sa susunod na cycle po, mas idadagdag nyo na yung income na yon doon sa inyong profit. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay, sumuporta, at kung nakarating kayo dito sa end ng video na to, ay mag-subscribe na po kayo. Please subscribe and syempre click your notification button. Maraming salamat. God bless. I love you all and bye-bye.